paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Hindi lahat ng nagsasabing sila ay biktima ay totoo ang sinasabi. Simulan natin ang ating tampok na kwento sa linggong ito na ating pinamagatang Biktima. Sa isa na namang gabi na lagi. Ellie! Ellie, halika na! Kain na tayo ng almusal. Saan yung pagkain ko? O, yan. Nasa harapan mo. Dinamihan ko na yung pagkain mo dahil malayo pa minibiyahin mo pagpasok mo sa eskwelahan. Ma, drop na po ako sa mga klase ko. Ano sabi mo? Pasensya na po kung na-drop na ako sa mga subjects ko. Hindi ko kasi gamay yung mga projects at assignments na pinagagawa sa amin eh. At saka, ang hirap po ng pinapa-exam sa amin. Ang sabihin mo, hindi ka lang nag-aaral lang mabuti. At saka paano hindi ka babagsak? Puro masasamang ihemplo yung mga kasama mo. Lalo na yung boyfriend mong adik. Ay, grabe naman kayong makapanghusga kay Alvin. O bakit? Hindi ba totoo? Adik naman talaga yan si Alvin. Ate Ellie, ano bang aga-aga nag-aaway kayo? Pinagsasabihan ko lang itong kapatid mo na tumino. Kung kani-kanino kasi nababarkade. Ayan tuloy ang napapala niya. Ikaw, Ellie, ha? O hindi ka magbabago, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na magiging patapon niyang buhay mo pagtanda mo. Ay, 2 araw na palang nawawala si Ate Rona.
Sino? Si Rona, yung inaanak ko? Oo. Bakit? Ano naman nangyari? Wala naman nakakaalam kung ano nangyari sa kanya. Uli siyang nakita doon sa waiting shed, doon sa kabilang kanto. Pagkatapos bigla na lang siya nawala. Uy, baka naman nakipagtanan dun sa boyfriend niya, si Chris. Sabi ng nanay ni Rona na si Aling Milet, kinausap niya na si Chris. At hindi alam kung nasan yung girlfriend niya. Nasa Pampanga daw ito nung araw na nawala si Ate Rona. Marami na ako nababalitaan ng mga nawawalang babae dito sa ating lugar. Nabalitaan ko nga rin yan, Ma. Kaya kayo dalawa, Ellie, ha? Trina, pakiusap. Huwag na kayong magpagabi. Umuwi ka agad kayo sa bahay. Lalo ka na, Ellie. Po. Huwag ka na makipag-inuman sa boyfriend mo paggabi. Baka hindi natin alam. May serial killer nagmagala dito sa lugar natin. Kaya maraming nawawalang babae. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Hello? Trina, o napatawag ka? Ate Ellie, Oh, hinahanap ka na ni Mama. Saan kami nagpupunta? ano ka ba? Nakipag-inuman lang ako sa mga kaibigan ko. Ano? Pauwi na ako. At saka kamo, wala kayong dapat na ipag-alala. Hindi ako lasing. Bilisan mo, umuwi ka na. Nagagalit na sa'yo si Mama. Oo, pauwi na ako. O eto, binibilisan ko na yung paglalakad ko eh. Sige na. O, bye-bye. Iba naman tong lugar na to. Dilim. Wala mo lang ilaw sa paligid. Kung hindi lang ito ang daan pauwi sa bahay, hindi ako dadaan dito eh. Ano ba yan? Nakatakot naman itong lugar na to. Bibilisan ko na yung paglalakad ko. Aba, may tatlong lalaki doon ah. Silip nga. Teka, sino Alvin at Dado yun ah? At bakit sinusundan nila yung lalaki? Oh my God. Mukhang... Pare, hold up to. Teka, sino kayo? Teka, ano ba? Kami ang bag mo. Nakita mo itong balisong ko. Hindi ako manininig isak-sakto sa dibdib mo. Ibigay mo na sa akin yan. Ano ba? Huwag mong kunin ang bag ko! Dalo! Yung cellphone at wallet niya, kunin mo! Bilisan mo! Ano ba? Lumayo kayo sa akin! Makahayip Huwag kayo! kayo sabing maingay. Kapag napuno kami sa'yo, papatayin ka namin. Ibalik niyo sa akin ang bag ko! Pare, nanlalabang pa eh. Ibalik niyo! Ayaw pa ibigay yung cellphone at wallet na. O ano, turuan na natin ang leksyon. Pare, tingnan mo. Nandito pala yung cellphone niya, saka yung wallet. Kunin mo na, dali! Makahayip kayo! Eh, Dapat sa'yo, ito! Patayin mo na yan! Paano kung mabuhay pa yan? Baka balik ang patayin yan eh. Diyos ko! Hawakan mo itong bag. Ako nang papatay dyan sa lalaking yan. Hindi ka rin. Diyos ko! Ano ginagawa ni na Alvin? Ay! Diyos ko! Diyos ko! Akin ang wallet mo, pare. Wow, tingnan mo, ang dami pera. May pang-inom na naman tayo para sa isang linggo, Nano. Ahalim ka pare. Gumawa na yung damit mo dahil sa lalaking yan. Kaya kang patawad kung kumatay ng tao. Pare, mukhang buhay pa eh. Malalangutan din ang hininga yan. Tingnan mo, lumalabas ng dugo sa bibig niya. Sa puso ko ba naman saksakin eh. Ewan ko lang kung mabubuhay pa yan. Dado! Alvin! Ano ginawa ninyo sa lalaki? Kanina ka pa dyan, Ellie. Huwag mo na siyang pansinin, mahal ko. Tingnan mo, daming pera. Magpapakasarap tayo. Kaya huwag ka nang umiyak, ha? Ha? Ako yung baril na lang. Umalis tayo, baka may makakita pa sa atin dito. Sige, halika na. Bilisan na natin. Tayo na.
Tulungan mo. Patawad. Ellie! Pero hindi kita matutulungan. Ano naman ang bag ng lalaki? Walang kwenta yung mga laman. Ha? Puro bote lang ang nakalagay dito eh. Ninan mo, Piranha Solution. Piranha Solution? Oo. Ano yan? Dinunaw na pirana? Gago! Ang bobo mo talaga eh. Mukhang delikado tong laman ng mga bote. No, amuyin mo. Baho eh. Ikaw na nga ang mag-dispatch nito mamaya, ha? Ba't ako? Huwag ka na maarte eh. Sundin mo na lang ang sinabi ko. O ayan, kunin mo na. Ano nga? Ayan. Tatapon ko na sa labas. Basta dispatchahin mo yan, ha? O sige. Yung hindi tayo mabubulilyaso, ha? Oo. Eli, ano ba? Habang buhay ka na labang tutulala dyan, huwag mo nang isipin yung nangyari kanina. Isipin mo na lang, malaking perang nakuha namin dun sa lalaki. Siyempre, kasama ka sa mabibiyayaan. Nabigla kasi ako dun sa ginawa niyo dun sa lalaki. Ay, ano ba? Napaka-brutal. Joe, first time kong makakita ng taong pinapatay. Eli, may bala ka bang isumbong kami ni Dado sa mga pulis? Siyempre hindi. Good. Alam mo namang hindi ko magagawa yun sa'yo. Mahal na mahal kita. Mabuti naman kung ganun. Huwag kang mag-alala. Mamayang pagsikat ng araw, magsha-shopping tayo sa mall. Ibibili kita ng mga damit na gusto mo. Total, 10,000 naman yung naparte ko doon sa nakuha namin ni Dado, ha? Sige. Mamasyal tayo mamaya. Para naman makalimutan ko yung nangyari kanina. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Naiwan mo ko. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Naiwan mo ko. Diyos ko. Panaginip lang pala. Ate Ellie? Ate, gising ka na? Oo, Trina. Gising na ako. Teka, bubuksan ko yung pinto. Ate, Trina. ayos ka lang? Pawis na pawis ka. Tsaka parang narinig kitang umuungol kanina. Masama lang kasi yung napanaginipan ko kanina. Huh? Naku, 7:00 na pala ng umaga. Ano ba, kakain na ba? Kanina pa. Kumakain na nga si na Mama Junjun eh. Tara na, bumaba na tayo. Ipagtira niyo na lang ako ng pagkain ha. Maliligo muna ako. Nanlalagkit na kasi yung katawan ko dahil sa pawis eh. Yung electric fan pala eh. Sira na naman. Hayaan mo, sasabihin ko kay Mama na ipagawa kay Mang Gusto. O sige na, bababa na ako. Sunod ka na lang ha. Sige. Diyos ko. Ano ba itong napanaginipan ko? Trina? Trina, ikaw ba yan? Trina! Junjun? Ikaw ba yan? Teka, nasa ba yung tuwalya ko? Ay, ito! Junjun! Junjun, huwag ka naman manakot ng ganyan, ano ba?
Pababa na nga. Ma? Oh, Ellie. Buti na, ma'am. Bumaba ka na. Halika. Saluhan mo na kami ng mga kapatid mo dito. Junjun, umakit ka ba sa taas? Ikaw ba yung nagsara ng pinto? Di po, ate. Hindi umaakyat si Junjun sa kwarto. Kumakain siya kasama namin ni Trina. Oo nga. Wala namang pumapalik sa taas, ah. Oh, sino ang nagsara ng pinto? Malay namin. O sige na, kumain ka na. Mamaya na lang po, ma. Maliligo muna ako. Teka, Ellie. Napapansin ko sa'yo. Para bang palagi kang kinakabahan. At saka palagi kang matamlay. May problema ka ba, anak? Sabihin mo, baka makatulong ako. Wala po, ma. Maayos ako. Di na kayo nasanay kay Ate Ellie, ma. Palagi naman niyang walang energy. Tsaka ever since, palagi siyang may kinatatakutan. Anak, basta kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin, ha? Nanay mo ko. Ay siya nga pala, napalitaan mo ba yung lalaki napatay noong 1 linggo sa lugar natin? Ano po? Naku, anak, huwag ka na maglalabas ng bahay. Lalo na kapag gabi. Ay, maraming masasamang loob ngayon. At saka kababae mong tao. Baka mamaya makursunadahan ka at ma-rape ka. Huwag kayong mag-alala, ma. Uuwi na po ako ng maaga sa susunod. Ay, mabuti naman. Teka, di mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Ang sabi ko, nabalitaan mo baka ako yung napatay na lalaki sa lugar natin? Hindi po. Hindi po. Balita ko, dayo lang yun dito eh. At ang nakakaawa pa, bay nabalitaan ko na breadwinner daw ang lalaking yun. Siya lang ang bumubuhay sa pamilya niya. Ay nako, sayang naman ang batang yun, oo. Sana makonsensya na yung pumatay sa kanya at sumuko na sa mga pulis. Hanggang kailan kayang itago ni Ellie ang katotohanan? Siya'y witness sa isang krimen. At ano ang naghihintay sa kanyang panganib? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Biktima. Sa isa na namang gabi ng lagi. Chiqui del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Tembyong, sa musika ni Bumoy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyang at Eric Lucero. Isinulat ni Chris Nasena. At sa direksyon, Leonel Benjamin. Gabi